Yan ang panawagan ng mga grupong kinabibilangan ni Jed Tamano at Janila Castro, ang dalawang environmental activists na dinukot umano noong Sabado ng gabi sa Orion, Bataan. Ayon sa anak bayan at iba pang grupo, naghahanda raw ang dalawa para sa isang relief operations nang pilit umano silang isinakay ng mga armadong lalaki sa isang SUV sa Barangay Lati. Tsinelas na lang nila ang naiwan sa pinangyarihan ng umano'y pagdukot. Kapag po pumupunta po kasi kami po sa mga komunidad, mostly po nakachinelas, yun po lagi talaga yung gamit ni Jed. Program Coordinator si Jed ng Church Community Partnership na Turn the Tide Now, habang community volunteer naman si Janila ng grupong AKAPCA Manila Bay na tutol sa Manila Bay Reclamation Project. Isa lang ang mensahe nito. Gustong takutin ng gobyerno ang lahat ng lumalaban sa kanila dahil sa kanilang mga anti-mamamayan na pulisiya at patakaran. At ang tingin nilang nasa likod ng umano'y pagdukot, Armado po yung mga kumuha sa mga aktivista at environmental defenders na si Janila at si Jed. Kaya naniniwala po kami na ang mga nasa likod ng pandurukot sa kanila ay ang NTF-ELCAC, ang mga pulis at militar. Bagang NTF-ELCAC, ang mga pulis at militar. Bago po mawala si Janila at si Jed, sunod-sunod din po yung mga naging report nila hinggil sa paniniktik sa kanila, pagsunod ng mga hindi kilalang mga armadong tao sa kung saan sila pumupunta. At kaya ngayon lang namin ito tatalakayin sapagkat mahalaga pong development ito pang seguridad lalo na sa mga kabataan at magulang. Yan, para malaman na rin ng ating mga kababayan ng totoong nangyari sa dalawang nawawalang kabataan ito. Pinabulaanan ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, National Security Council at local police na dinukot ng mga otoridad ang dalawang estudyante at sinasabing organizer ng grupong AKAP na sina Jed Tamano at si Janila Castro. Narito ang balita ni Margaret Gonzalez. Kinumpirma ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict at National Security Council na lumantad na ang dalawang estudyanteng aktivista na inulat ng mga militanteng nawawala at dinukot daw ng mga otoridad sa Orion, Bataan noong September 2. Ang dalawang estudyanteng ito ay sina Jed Tamano at Janila Castro na community organizers ng AKAPCA Manila Bay. Ayon sa ilang front organization ng CPP-NPA, kagaya ng AKAPCA Manila Bay, Karapatan at Promotion of Church and People's Response, dinukot ang dalawa ng government forces. Pero sa masusing investigasyon na ginawa ng mga otoridad, ang dalawa ay kusang umalis at nagtago sa kagustuhang makawala na sa kilusan. Sa ulat ni Bataan Provincial Police Office PIO Chief Police Captain Carlito Buco Jr. na noong September 1 ay nagplano at nagdesisyon ng kumalas ang dalawa sa organisasyon. Sa isang CCTV footage ay nakita ang dalawa na naglalakad sa kalsada ng Barangay Lati, Orion, Bataan, gabi ng September 2. Kumontak daw ang dalawa sa isang ate para sila'y matulungan sa kanilang pagsuko sa mga otoridad dahil sa takot na balikan sila ng kilusan. Ang tinatawag nilang ate ang siyang nagdala sa kanila sa kampo ng militar sa Pampanga. September 12 nang voluntaryong sumuko sila Jed at Janila sa 70th Infantry Division ng Philippine Army. Ito po yung magkukonclude din ng aming ginagawang investigation kung doon po tayo nakatingin sa insidente ng abduction. So malinaw po na wala pong nangyaring abduction. So it will, masabi natin, pagdating po sa part na to ng alleged abduction is masasabi natin case closed na, sir. No? Kasi they affirm naman na they were not being abducted at there is a real story and the true story behind this everything. Lahat po ng pinagsasabi nitong mga organisasyong ito, itong mga leftist groups na ito ay walang katotohanan. So, ang publiko po at ang media, kayo na po maghusga, this is not an abduction. This is an elaborate hoax and scam. No? At ang biktima po nito ay ang publiko. Tayo po lahat ay napaikot dito sa elaborate hoax and scam perpetrated by the leftist movement on the public. Ayon sa mga otoridad, batay sa sworn statement ng dalawa, ginusto nilang kumalas sa kilusan dahil na rin sa kanilang mga magulang at kaligtasan. Ang mga tinuturo nila, yung kanilang pagkamis sa kanilang mga magulang, sa mga kapatid, and then nagkakaroon na rin sila ng takot sa sarili nilang seguridad.
So yun naman yung mga nakabase dun sa una nilang sinabi at sa kanilang statement din, ma'am. So far, dun lang po rin kami nakabase dahil nga we stick to the facts po. So yun. Ayon naman kay Assistant Director General Jonathan Malaya ng National Security Council, nasa maayos ng kondisyon ang dalawa sa ilalim ng kustodiya ng gobyerno. Sila po ay nasa isang safe house. Okay? Kasi nga, syempre, yung mga kabilang grupo na nagpapalutang nito, no? Of course, na-discredit yung kanilang teorya. So definitely, there's a threat to their lives, no? Kasi napapahiya sila sa nangyayari, no? At alam naman natin na armado din sila, no? So they are now in a safe house, they're safe and sound. May access ang mga magulang sa kanila at any time.